Happy Sunday morning. Are you okay? Are you ready to learn? Are you ready to earn? Are you agreeable? Welcome sa programa nga para sa mga mangunguma, istorya sa pagpanguma kag sa mga gusto magtuon sa pagpanguma. Kag syempre, para tubangan ang aton nga mga ihibalo. Kwaon ta aton nga mga impormasyon sa kay Mr. Aryu himself, Mr. Ramon Oy Senior. Sir, may aga liwat. Happy Sunday morning. May aga sa mga mangunguma naton, mga magagmay kag mga dlagko nga mangunguma. Yes, mga ka-farming naton. Sir, September, mga sugod na ulan-ulan nga panahon. Kalabanan na problema sa aton mga mangunguma, hindi makabulad sa ilang mga palay. May mga bright ideas ka nga na-come up para matugunan ang ini nga problema. Actually nakahimo na kami sa isa ka setup ka ang kawayan himuon mo sa mga daw arkosya. Dason sa mga ang kunya 5 meters ang iya width, no? Ang sa isa ka 2 meters sa kilid, 2 meters man sa piyak sa tunga berto. Butangan mo man sa kawayan nga subutan mo net. Kung ibulad, butangan mo plastic tong kawayan nga daw tunnel. Butangan mo sa sang net. So butang ibulad mo ng imo nga humay. Ang imo requirement lang is only 5 by 10. It's only 50 square meters. So gamay lang siya. Gamay lang siya. Immediately kung may 1 hectare ka, hindi ka na mabudlayan nga magpabulad dira kay 3 to 4 days kung maayong init. Oo. May mag-ulan, so mag-init, abe. Oo. Pamala ng imo, from 22 ang imo moisture content, pwede malangan sa 14. Dali lang siya, no? So, ang kayang problema, pero may kung mag-inulan, mag-goom-goom gani ang presyo sang humay, dagsak. Gadabagsak man na so. Siyempre, explain sa nga itong farmer sa ka-best na itong episode nga, pagka ulan, ang hindi nila mabaligyan ng adlaw, kag magahan, nga taas moisture, konti o 2 ka adlaw, may itom ng ilang humay. Mas nagalubo pag itang ilang presyo. So, they're pressured to sell tungod ng wet. Pero once nga i-dry mo na siya, may time na sila nga makanegotiate sa trader nga hindi na nila pagbaligya sa barato. Mga lang objective yun. So, kada isabi ka farm, 1 hectare, abi nga farm, mabutang ta sina, only 50 square meters, walang kauno niya sina mo sa imo, mabi nga 1 hectare, igamay kayo, kung tig-alani, ibulad mo na. Pero kung tig-talanom na, pwede man sa mausar yapon as ang greenhouse. Greenhouse. Kung hindi mo siya gamiton nga dryer. Indigenous nga greenhouse, patarang ko na utan, pwede ka nagabutang na manok sa dalong sang ilang daw pugaran sa manok, pwede magani siya. Kung nakatabo sa bukser sa mga umumata sa highway, ang highway gini makabularan sa umay. So kung ulan, talang-talang sila. Hindi namin siya mag-ulan, hindi kay manok, kaya may plastic siya sa babaw. Gin-try nyo na, sir, ang ini, yung indigenous ta? Kara na sige naman. Actually, ang isa ka pa naman, farmer na si Rolly. Si Rolly. Siya lang usar, ito pag kwansang iya humay. Gintala lang na ako. Kaya kung maagahan naman itong humay, magbagsak na. Madagdag man ang presyo. So pagdala naman, dry namon, mga 4 days ma lang. 4 days ka pag-dry. So dry na sa subong, galingon na gani namon, ulat na namon si Rolly, magkanto di kay pagaling namon. Para mabligyan ng bugas. So, Butchelingon may option siya. He could sell it as a dried palay or he could go further by have it milled to get a better price. Mga lang na objective siya na. So, I hope nga next year, ma-anticipate na natin. Kaya, ini nga problema, may perennial siya. Yes. Year in, year out, I think for the past 30, 40 years, gaway gigapon matagaan si solusyon. Sulit-sulit. So, nakita namin nga indigenous na siya, sa indigenous, using only material available in the field, like kawayan. Ang kawayan, usually sa mga talab namin, mga kawayan na sa edad. Wala siya ganun magamit nila, amo na siya, kawayan. So, madali man ang obrahon kay dutay lang pandayanay na hindi mo na silang intricate nga pantay. No? Pero subo nag-obran pa kami yung steel nga lawas. Kaya para detachable siya nga, pwede siya namon mobile. Kung di pa kinanglanon to, dito tabutangan. Muna siya. So busig i-obra namon, obra kami siguro mga 8 ka unit sina. Steel yang nga brace. Steel yang brace siya. Para pero detachable siya para nga madala mo siya kung hindi may umato kung may kinanglanon, dito mo lang ibutang. Mas mapag-on siya over kawayan. Pero nabi, yaki maguba-guba mo siya. Oo, makasukas mo siya. Paldali mo siya makuha. Amo lang, that's why, ang problema sa farmer, the only way for you to find out is to talk to them. Consider your situation. Kung ano ilang ano problema mo? Kasi siya, ano yung problema ko? Ano matiyag mo? Once you engage with them, sila, as a matter of fact, sila gatag sa imo sang idea kung ano ibrahon mo. Kasi sila kabalo sila sa ilang kanananon mo. Kaya te kung narak lang sa opisina mo, sige lang ano yung mulo kay farmer. Manay mo man ako na katabo sa pagabuhay.
Pero kung ara ka daya sa field ya, so kuya every now and then may chance kuya. Istorya ko sa farmer. Istorya ko sila. Anong matiyag mo mayo sini? Sira mo na ako gusto. Tiyan mo na isa na sa problema. Alin sa una, ang drying gid. Why ka gidya kung sila liberate, wala ka na negotiating power in terms of buying ng palay. Sir, kung ini nakita ni Department of Agriculture ang ini mga project. Yeah, as a matter of fact, si INAIR, nag-commitment siya nga mabutang sila, ma-investment sila. Oo. So I hope nga mabutangan natin strategically ang bago city, ang bagong area. Rice granary. Isa rice granary natin. Mabutangan natin sinasang amuna ng mga option. Pwede mo ganun mabutang sa 2 hektarya, isa ka muna nga set up eh. Magpasunod lang sila sa ilaani. Hindi sila mabudlayan. So siguro ibalik natin ito sa unang nanduba mo itong mga tabungos. Tabungos. Galigay mo na, kailangan lang imo nga balayar. Sunod sa umamo, kalabanan sa farmer natin, ang balay na. Sa highway na. Sa highway. Dapat mabalik na sila sa umay. I think that is one in area nga. Nga hindi sila magbalik. Number 1, ang problem nila sa suga. No? Number 2 is kuryente na isa. Of course. Kung sa dalan, kaya TV da, di ba? Sir, speaking of kuryente, ang pinaka nakita ko nga katahom sa naubrangi dyan nga ninyo nga partnership with si Catalbas is the gasifier. Yeah, correct ko. Na-develop namin ng gasifier na I think na-istoryahan naman natin namin paano ko na siya nakita. Kinain na siya ng technology. Iba na yung andin may OJT ni sa amon ng mga mechanical engineers, electrical engineers, halit sa TUP, sa ibang school, no? So, pagkatapos sa ilang OJT, on-the-job training ni sa amon, ngata ko na pep talk sa ila. Ko, basta may arak ka mo sa inyo, ideya ka mo, na gusto nyo i-implement, wala ka mo kwarta, wala ka mo kapital. Willing ko mag-risk go. Kaya siyempre, kung R&D pa na, gasto na may nakasiguruhan kung whether mandaran sa kung hindi. No? So it's also a risk on my part. But I don't mind risking on that aspect. So ini si isa ka babae, si Archel, si Engineer Archer na siya, Pilesa. Kaya after 3 months, nagtawag sa akon. Kaya sir, dumduman ko itong imong offer may, kung supportahon mo isa ka project. Hindi ko nga ako. Niya akong boyfriend, may ara sa gasification. Teka, hindi ko doon sa gasification. Hindi ko diin. Yan sa balay nila, katok sa balay nila, diri sa bago, sa tupad patio na, sa tupad patio. Dalakot mga tao ko, tanaw na mo. Pero teka, laway siyang obraya. Laway in the sense nga, scrap mo, tigiway siguro yung bakal, isang mga stainless, ano. Scrap gid yung inusar niya. Pero gandar. Ang bottom line, gandar yung machine scrap. So sige, ko, ano gusto mo? Nagpartirana kami doa. Ako nagfinansiya. So kung nakahuman na kami sa 10 kilowatt, ang 10 kilowatt na siya, makapadlagan na sa isa ka shop. Ang design namin sila isang gasification, may shop ka dapat. Kaya kung aga 6 o'clock kami magaling ka sang humay. Para nga ang iyang labhang, muna sa ron mo panggatong for the next day. Ang pinaka-nami, siya sa number 1 is i-emphasize na lang, labhang yang karga. Okay. So, labang ang atong nga ginagato. Sa 10 kilowatt naton, ang atong ginananon nga 20 kilos per hour lang. So, kagamay kayo, tingin labang na halos inaboy lang na siya sa mga kwan, di ba? So, pag sa aga, magaling ka sa umay, paon mong labhang, saron mo sa parang the next day. Nason, pagka 8 o'clock, ma-start ng imong pandayan, ubra ka na sa mga tools, mga binangon, mga welding, mga ano-ano, mga guba mo ng equipment sa field, pwede mo na i-repair dira. Pagkalasing ko sa hapon, sugaan mo na sa 400 kabalay, sugaan mo at 20 watts per house. Masarangan niya. 400 kabalay, suga. Sa umaya ko sa una, kingki lang sila. Yes. So, saramo sila ko ng 20 watts. Tigo 20 watts, apat na nakatag 5 watts nga suga. Sana nga nasa bilog nga balay. Pwede ka na naka-charge yung imong cellphone. Amo na sila. So, amo na pagkaga naman, amo naman nagyapon. Kag ini nga among design sang gasifier, ang init sang pugon, yung capture pag namon, kag ginusa namon dryer pag sa palay, kag ang other community. So wala siya usik, pati ang init nga maproducer, gamiton pag imbis nga mausik yung init sa pugon, gin-capture namon ang init sa pugon, kag himo namon dryer sa palay. Subong under experiment sa kung anong rate niya sina. Pero ginausar na andar na sa subong gina-record pa namon ang rating niya sina. So ilabot sina ang rice hull mo kahit hindi sa totally burn, may charcoal ka pa. Pwede mo na sa magamit sa imo nga uma.
Pwede mo siya madugang sa imong obra ka vermicast o ano, Pwede mo siya magamit pagid. Isamo mo siya. So may binigar ka pa. May vinegar pagid. O ang binigar na pwede na gamiton sa spray. Sa mga peste, mga sapat-sapat. Pesticide mo siya kumbaga. Organic siya, hindi yan mapatay ang mga good guys, no? May kalabanan sa atin yung mag-spray ta chemical, good and the bad, and the ugly. And the ugly, dala sa pagid. So, muna kailangan. Sir, kung mga silingon, kung may amo ka ni, kadamo sang ma-solve mo nga problema. Number one, pwede mo siya magamit sa with the labhang, pwede ka produce pandayan, pwede ka makapakurinti sa community, pwede mo pa siya may dryer. Correct. That's why ganun multi-purpose siya, no? As we go along, makita mo may nag-develop. Ini si Joel Catalbas, tanda bata ni, no? Ini siya marine transportation ng iya course, pero pwede ka tanda mag-ubra sang mga equipment. That's why I think there are a lot of Joel Catalbas all over the Philippines. Yes. That needs to be discovered. So, subong panawagan kung mga farmers na, basta may mga kabataan ka muda, na may abilidad na nga mag-develop, we are willing to fund them. Balo ka kung sa R&D, hindi ba nakasiguruhan nga makahubang na sa isa kabagay nga mayo. But kami willing to raise in that aspect. So base may mga farmer na nagapamati nga ang ila kabataan. Base may talent. Mismo si farmer himself. Gusto sa mag-develop sa isa kabagay. That's why nga dire sa tabunan subong sa iluhon ko ning isa ko mihara ko nakapakal ko na duta sa humayan. Ining gasification ko ning 10 kilowatt ibutang ko na sa Okay. Para i-demo ko na sa farmer nga, imagine mo siya nga, kung sa rural, pag hindi nga area, mas amo siyang gamitan mo siya. So si farmer na makakadto na sa subong magpandayan sa pwede sa kapangubra, mga tagad, kung ano-ano na mga Sa magambal ta pandayan, gali nga upod sa kasi anong pwede nila mo pangubra sa imong nga pandayan? Kadamo sang aspect. Pwede makadibal na kita kung pwede maka-welding. Pwede ka welding, no? Pwede ka kaobra ni wheelbarrow. Kasi damo ka actually damo ka gid. So ang tanan nga tools nga kinahanglan niya sa farming, pwede mo obra nga sana lang. Even ma-repair ka, subong repair ka for example sa imong mga turtle, mga power tiller mo, repair mo. Sa national level, si farmer nakita yung design sang ginapangatag ng government, ma-improve niya pa. So siya mismo ubra na later on sang power tiller kag mga turtle, sarangan niya na mag-ubra sina. Basta balkadamo lang nga farmer nga may mga abilidad mo. Unfortunately, wala gamit. Kasi ano mo na ang abilidad mo kay wala sa gamit. Ano pag-ubra mo sa isa kabagay. Tinisa mo isang opportunity nga kung babutangan natin sa gasification in every area nga strategic area sa Pilipinas. Kag wala po sinaming it will start industrialization, mini industrialization sa Philippines. As you know, we never had any real industrialization in the Philippines. Kaya kita, halin sa agriculture, we jump to services, tourism, OFW, hotel and management, mga musina. Huwag kita sa real industrialization. Di subuhay mata kapital nga patindog, tinda ko nga factory. But putting up, for example, 10,000 pandayans all over the Philippines, that is equivalent to very huge factory. Ang obraho mo agricultural equipment ng tanan. So hindi na tayo na mag-import ng agricultural equipment. Mismo si farmer, siya na mismo mag-obra. Kung siya nag-obra sa equipment, siya kapos siya mag-repair. Kag what's good about this, sir, kasi mismo si farmer, kabalo siya kung anong needs niya. Correct. Ma-design according sa iya mga needs. Amo na pinaka-importante. Would you believe din sa bago, ang turtle na nila, 1 kilometer away, lain ang isa ka turtle nga design, sa isa dire, kahit tungod nga dito, dire yung, why gani 1 kilometer, dire yung humok. So dapat lain ang design niya sila. Kag, not only that, later on, pwede sila kaobra sa high-end nga like sa traktora. Pwede sila kaobra. Kasi nga may design kami sa traktora nga very simple ang design. So, pwede ka dyan ni farmer obrahon. All you have to do is to give them a little training and so on. So, ninang pandayan nato, ibutangan naman yung gamay nga late machine. Para nga kung may mga tornohon siya may obrahon siya mga bolt o kung ano, pwede niya maobra. So, ang pandayan itself is it's a unique way of helping the farmers create another opportunity, no? Kaya kung basihan mo na pirming humay ang ilakwan, hindi kita magaliwan. Pero kung may pandayan sila, makabaligya sila sang tools sa uli, makabaligya sila sang additional income. At saka immediately you create a job there sa rural areas. Kaya mga farmer, maubram na sa aga. Pagkahapon may sila ubra, imbes nga kutso-kutso na. Kapag tagay. Okay na lang tagay sa
makaubra sila sang ilang ubra sila sang ilang mga tol sapon. Oh. So income ganaya. That's why dapat ang aton pirmi nga design sang para sa farmer naton is income generating gid ya. That's why ang laban nga design naton living sa aton shop purposely for income generating for the farmers gid ya. Kag marginal nga mga tao no. I think you'll see it around later na amo na aton mga activity. Sir, kung if ever wala pa rin siya nadala sa field, no? Nang-ari pa rin siya sa atin. Pero kung if ever dan o just sa bago, this is the first time nga matestingan yun siyang actual, yung kung paano siya magdalagan nga sa field. I think ma-appreciate nila ang beauty niya kung naragin siya. Yeah, muna ang gusto ko. Actually, ako kung kada design ko lang sa isa kay gusto ko i-criticize mo. I don't mind. Constructive din ka criticism niya. Iban nga tao pag criticize ko mga sila kaya mo ako kipin. Like for example, istorya ko na sa una, nga ang shredder ko sa gasugod ko bla. Siyempre, gina-designan mo. Yung makadto na din ko sa mga engineer bla, pagkita, kayan dahil daw. Lawain siya naman. Naman. Tisir, anong mayo? Bungkot ka lang. Kita pata mo nisa. Mati lang ko. Huwag ko kapangakay kay misingap. Kaya natulog. Mati lang ko, mati. Dasun paglakat siya. Tawag ko nga tao kong tumambal ba ni engineer, sundon tabla, sinunod namon. Sakto siya. May point May pre-advice. Di ko naman kot siya, basi bayran ko pa siya. libre ng advice. Putsaligon nga, pahambalon mo lang siya, matian mo lang, hindi ka lang mangakig. Sigurado makakuakid pre-advice. Kaya akong teorya, I don't have the monopoly of knowledge. Kabalo ko sa akong limitasyon. That's why, because sila nga kabalo ko sila. Kung di ka kabalo, mangkot ko. Sila nila kung kung di ka mamangkot, you'll be stupid for the rest of your life. Pero kung mamangkot ka, you look stupid for few seconds lang. Pero after sila, kabalo ko na kung ano ng bagay. Yung mga muna bagay nga ubrahon nato dapat. Attitude lang nato. Soon makita na sa actual nga nagadagan ni si fire ta sa dalaga sa bago. Yeah, butangan ta na lang. Subong kita suguran namon to obrang building para butangan nato na da. Nasa mga complete na sa nga demo area na sa mabutangan ta daw rice mill man at the same time. Doon butang ta da sa dryer nga original gid sa dryer ya para gid sa humay. Kag inang aton indigenous nga dryer. So kung ang farmer makadto na makita ang several technologies nga posible mobraya. So si farmer anytime kadto sila dala sa sang iya nga pulubrahon, pwede sila kaobra. Ipagamit mo sa ila. Yeah, sure. Grabe. Tatak ariyo gina sir. Tatak ariyo gina nga bulig na for free. As matter of fact, subong September ni bilog nga bulan, libre ang pa-repair di sa mga tricycad. Diri, sa sundan yun? Tricycad di sa Panukoy. Libre repair. Libre repair. Ano yung kakagubaki man ng tricycad. Ala, dala na sila. Birthday month, may libre nga repair. Doon celebration naman. Part naman na sang sharing sa aton nga mga nabaton nga mga blessings bla. So, amo man na importante. Sir, speaking of rice farmers, 2 weeks ago nag-launch ta si Palulos. Kamusta? Well, subong nakapangatag na kami, tatlo pala ka farmer. Gahulat kami subong kay may requirement kita nga number 1 is letter of intent. Para bala nga medyo kuan lutay ang pagpalakat ang may protocol ta. Kadua dapat ikaw ganyan tag-iya. No? Hindi na pwede ang kapangarindo ka na sa masakay ka man dati daw. Masarap. Di ba kaluoy man kayo para imbis ang kwarta na yung gamito ni para man dito sa kabangkalan ng bigong sa ding lugar. Pusaron mo yung makasarang ka man. Number 3, mahimo tamuwa nga ang cooperative mahimo muwa. I'm glad nga sang isa kadlaw nagambal ko to sa Kapse, sang Bago. Sa Bago City. Na-explain ko to sila sang program ni naton sang Palulos. Daw receptive sila so si Mayor naghambal siya ma-assign ko di sang focal person nga to palutro sang imo ginaobra but sinon collection most probably listing and so on yung mga data gathering una sa so si Mayor committed siya sa ini nga endeavor naton kaya of course ang benefit is ini nga aton farmer sa Bago no may counter mo lang ilang sitwasyon ako nagkita ko ng mag-arado, mag power tiller. Budlay gid ya. Dason magbaklanay na hindi kay mo ya kadiktas ng presyo. Wala bla daw kasubo bla nga sitwasyon. But I know there is a solution to that also, no. Basta giving the farmer kuan lang yung leverage, no. Sa kaon nato ng iya level of negotiation. By the time later on maybe someday makita sang trader si farmer, he will show some respect to the farmers by not
giving him a very, very low price. Amo mo lang intention nato. Yes, yes. Give the farmers the power to negotiate on a level sang yatubang. Kaya kalabanan siyang negotiation, kung ikaw nanubo, wala kit pa daog. So kinanglan kung may level ka of negotiation, maka-negotiate mo siyang mayong presyo. Kag of course, matanaw, may dutay nga respitar bla ang trader sa farmer. Na hindi ka pwede nga lambalan naton 15-50 kada ulan, do ba ulan panubuan mo. That's a sign of disrespect para sa akon. Correct. I think high time na sa aton subong di nga irespetahon na ng farmer. Kung wala si farmer, gutom kita. Correct. Very basic. Diba? So far, so damo na. Farmer organization ka na nagkuha na. Nagka-prepare na sila sa mga listing nila. So, ready naman kita sa nga ito na korte. Budlay mo na nga. Pero masapo, sir, kung mas magpalapit sila, farmer organization na sila, individual. Yeah, correct. Pero ang mabaton sa kwarta, ang farmer siya. Ang farmers kid yan? Oo, ang aralan si chairman ko. Ang dami, direkta mismo sa farmers. Pero ang batyagan niya nabaton niya ang kwarta. Muna ng objective natin eh. Pag hindi siya ka-programa na, hasta mo na ni November, mabera na naman guro subong, mabakabayad naman ng matamat naman na sa. Sa matter of fact, kung ulam ka subong, pagkagabi, nagsaka presyo, pwede mo balik mo kwarta. Oo, muna na. So, that's the essence of our program. Wala naman siyang iban. Then maybe later on, mapagkita siya sa program. So, present ko man ito sa kapse, nga ang farmer, dapat na ubra sa siyang iabuno. Kaya in-explain ko na sa nga, hasta nga ginabakal yung tanan ninyong input, hindi ka ginagayuan, believe me. Miskin ano mo pa na nimo nga obra. So, kung ikaw yung obra sa abono mo, ikaw yung obra sa imong pesticide, ikaw yung provide sa imong binhi, how could you possibly go wrong? Kaya tanang input mo, ikaw yung obra. Ang input mo kakadto sa imong income. Imbes kayo bakal mo sang fertilizer ng chemical, hindi mo pa bakal, maging is considered as income. Abis ang farmer hindi na income. Income sa kiwa mong gasto mo. Di ba? Consider sa... Wala ka nagpag-ukarta sa bulsa mo. Correct. Imbes nga, asan mo ilabot kung ikaw ga-obra kasi imo abono. Talang nga labor, imo kanto. Imbes nga, like example, natabo sa aton sang pag-gira sa Ukraine kasi Russia. Huwag man tayo labot sang inaway nila. Tinga ang gulpi, nag-4,000 ang urea. Mahal ang... Di igo, kaya imo yung kaya labot-labot sang gira nila to. Correct. Pero kung ikaw yung obra sa abono mo, you are independent and not dependent on outside forces. Unfortunately, masyadong ikabakod sang marketing sang fertilizer company. That's why it's difficult to break the cycle of thinking sang farmer. Pero sang ako gani tanom na da, kung 100% na organic, nagbuno pa ganito sa ka-farmer, hulugan mo urea namin pagid na. Kung ano pa magsaron. Pero eventually, sir, namin na siya. Pero makita nila nga namin tubo nga using organic. Sunod man lang na sila. Basta gani nga, napursa mo ko na nga magbakal na yung lugar. Kaya gusto ko i-prove sa ila nga. Yes. Nga, kabalo ka naman ng farmer natin, one of the most skeptic people are sila na yan. Patanawa ko na yan. Gusto yan, una, ikaw na mo itaya yun. Kita na nga daw mayo, that's the time for them to embrace it, no? Kaya I don't think, for example, lang imo nga, sa kadlaw, kita ko ito, gasunog siya. Sang iyaot. Yung ko sa hukta, nung sunog yung kwarta yaw. Wala. 4 na katonelada, ubra mo na siya abuno, output 30%, so 1.2 tons na siya abuno, nga libre, hindi ka nang bakal, tingin sunog ya. Abuno na tani? Oo. Sunog pa? Kaya kabudlay ka na i-break na siya nga mindset. Lasog reklamo pa rin siya, kabudlay. Kung anong ubra mo nga rado, hindi budlay ako. Dugangin lang dutay, ang pangabudlay mo siguro, dutay na lang. Manging independent. Balo ka ang essence, ang dapat si farmer daw negosyante sa malaman manublaw. Hindi kayo sila nga, wasagay mo sila sa trader yung pulo na natin, hindi na pwede. Amo na sa kinanan, negosyante ka man. Kasi paano ka mag-negosyante kung wala kasing leverage? Pero kung organic ka, may leverage ka kay may market na tayo mga matama sa organic. Although it's a little bit expensive, amo na pero may reklamo sa mga tao. Nga, mahal ang organic. Siguti, pilang kabuhi mo ako? Prato. Pulok pesos diferensya, kabuhi pulo ako, di ba? Tiyan mo na. Tanaw lang katabo, sobrang may sato mo. Napunamo na mga diabetes center. Bla, damo ka masakit, Kidney center. Di na bilang nanggalin ako. Parang dumagid bala mayo. Ito sa ginakaon. Ay, sige nalupot sa baba mo eh.
Hindi pala. Kung ano Guilty ko ginalupot na, sir. sa baba mo ginaang kakatos lawas. Wala, alam mo na yan, magtuhaw na dangaway mo kinahon. Mo ginasaya ang diferensya. That's why nga, dapat i-reverse tani. We should not be happy that we're building a lot hospital. As a matter of fact, we should be ashamed. It means na we're not taking care of the health of our people. Ako, I'm more on the preventive side eh. Pwede ko nagmasakit sakit tungkol sa chemical. Balo ka naman ang gina-deliver na sa aton nga mga utan. Pero subong istorya ko na pero yung ko nagbuot ng mga farmer, subong sa mga talong, buot na sila. Tuod, ngayon na sila spray. Buot na sila, siguro nalublob na lang nila. Sa chemical. Mas worse na sakit eh. Talong na, grabe mag-absorb na. Bis kinano mo na sa hugas. Hindi na naman kakao. Ay, telaway lang talong, kakatol ang dila mo. Kaya mo na lang siya. Ang pesticide na chemical kasunod sa lawas. Hindi, chemical. Chemical kasunod sa lawas. Ang lublob gina nila. Di, yung isa ganing iba na, butakan nila na asang formalin. Singko, buhi ka pa, gina-imbalsamar ka na. Di ba? So, dapat, why ko sila nga, lulao na sila. Pero I mean, kung ikaw yung nakaintindi sa dynamics bala, sa food bala, nga, balo ka naging lublob sa kwan. Di, si gano'n na nilang hugasan mo sa asin. Aragin na sa daya. Di nga, why take the risk nga, subong amon mga talong, lagko man. Why gidya? Wala man nalublob sa chemical. So, ubra na kami sa mga pesticide lang, FPJ na, mga protein juice na mga kwan. Di pwede nakaubra si farmer sina. Hindi na sa kinanang bakal sa ano. Galing kay tiyan mo na, pero may istorya ko, siyempre mga inte, normal naman sa inte, convince ka. May mga pesticide sa imong lugar niya, ari may bulong ko. Bulong, ang word na bulong. Bulong. Hindi ba hilo na. Ginamot-amat ginabrahan baby steps kumbaga para i-awaken si farmers na healthy ka dapat Pinakabudlay nga part sa farmer ang culture. Kinandan na nila, kaya kinandan nila. Pero may ginaslang sa ako nga, sir, budlay ang organic. Kuti nga ang pangarado ka, hindi na budlay ako. Liwaton mo lang dutay, tweak mo na lang dutay nga pangabudlay. Makadto ka na sa kanya. Of course, ang organic, medyo dugay ang iyang kuwan namin. Kaya for example, mausar ka damo nga fertilizer sa start mo. But as the years go by, gadutay. Unlike sa chemical nga subong niya dutay, ngamat damo, someday mag-cross na sila. But at the time ngayon ka na make money. Ang farmer, dira nga bagay. So, ako yung arang ilan, pero ako yung kapati ko yung gapon nga si farmer, once he changes his mindset, he will be very successful. I still believe on that nga hindi na sila nga nakatanong gina sa bato, nakaukit sa bato ng kinalaman chemical gid sila. Ipakita lang naton sila nga pwede gid yang organic ya. Of course, it should also be on their part na panumdumon nilang ginapakaon nila sa mga pamuluyo sa Bacolod. Siguro mga farmer sa Lagwa, akik sila sa Bacolod. Lain niya sir, kung ang kinakaon mo, ginasulod mo sa lawas mo, organic man, wala sa chemical. Dapat. Kambaga nila, don't panic, it's organic. Di ba? Kaya mo na, pero may ginambal na, pero may presyo, bla. Pero kung panumdumon mo, kung magdamo ng organic, masettle down na naya sa right price. Labi lagi kung ikaw, tanong kasi mo, yardada nga, gamay-gamay ka tanong, hindi ka na magbakal. Hindi ba, so yung supply, hindi na masyado mabudlayan. Pero gamay nga garden, pwede ka kabutang ng utan-utan. Siguro eventually, sir, sa next time mga episode, makaka-demo kita sila paano maghimo sa mga fertilizer na sila lang. Make your own. Amo na nga naging ko sa bago. Kung gusto sang isa ka grupo, ako mismo provide ko shredder, ma-training kami. No? Ang production nyo, unang mga production, baklon ko. Pamaklon ko tanan nga unang production nyo. Parang medyo mapati ka mga totoo, yung inamba na ito. Kasi pero may na problema, market mo. Kasi kung baklon ko, ano yung pumiro, mga production nyo. Dason, ang bayad, amat-amat yung bayaran ng stranger, hindi mo na pwede libre lang. So, rent to own ang style. Yes. Daw rent to own lang. Problema, driver ka, wala ka sang auto, mabutang ko auto, ibiyahe mo, ang kita sa auto mo, 3,000 ka na adlaw, bayad mo sa akong sa klibo, para matamat bayaran mo auto. Kaysa uling adlaw, ang auto, imo na siya. Imo na sa sistema na sa aton nga programa ni sa production ng organic fertilizer through vermicomposting technology. Mabutang kita sa kuan, marisgo kita butang ta sa equipment sa ila area. Kaya mga uhot nila, obrahon nila, tanan basura nila.
imbes nga mag-decide sila, gabuton lang ng hilabon, mag-shred nila. So may balik pa na sila. Wala. Imbes nga haboy nila, may balik. Kasi may kanina wala nakita nga ang waste nila na is it's a, Pwede pa. It's a what? Magamit kin. Oo. Sige. So muna siya, mga initial pala na natin yung mga topiko nga gina-discuss dari sa Are You Agri-Able. Eventually, tatanan ni sa sir, pakita ta sila kung paano, kag mabuligan, tagid si farmers, eventually malibot tan, si Negros na makatuan tan mga lugar, kag kapakita sila kung ano ni nga ito, nga gina-promote sa ilang organic farming. Kaga, siyempre next Sunday, balang tayo naman ang naman nga episode, dari lamang sa Are You Agreeable?